Hello guys! Welcome back for another free time vlog. For today's video, this is a continuation dun sa financial literacy natin na video yung unang-una. So this is about 50-30-20 rule. Ito yung budgeting na nabanggit ko doon. Does it work for low-income earners? Alamin natin yan later on. Okay, so for the first category, first series natin, what is 50-30-20 rule? Ang 50-30-20 rule guys, pala ang nasasabi dito, parang ano lang. Anyway, 50-30-20 rule, yung 50 po ay para sa needs, and then 30 para sa wants, and then 20 para sa savings or pambayad ng utang. Ayun. So maganda naman pala siya, hindi naman siya ganun kapangit. Okay, so mag-iiba-iba nga lang tayo dito kasi hindi naman may implement ng buo talaga ito yung 50-30-20 kasi yung iba, mas malaking kailangan nila dun sa needs. So nasa sa inyo yun, mag-adjust kayo, di ba? Ayun. So pag-usapan natin ang needs. Ano-ano ba yung mga needs natin? Depende sa inyo, lalo na kung may family ka na. Diba? Kung meron ka ng asawa at meron ka ng anak, mas mataas ang inyong needs dyan dahil tatlo kayo or kung ilan man yung members ng family. Diba? Mas malaki yung budget dito sa una. Hindi lang siya 50, pwedeng 60, 70, pwedeng gano'n. Okay? So, syempre, budget nyo yan sa pagkain, budget nyo yan sa pamasahe, yung mga needs. Budget nyo yan kapag nagpapadedi kayo or ano ba? Nagpapadedi kayo ng anak. Siyempre, yung mga vitamins, kasama dyan, needs yan, para sa baby. Yun, yung mga bagay na gano'n. Kasama na rin dyan yung bayad ng kuryente, kasama na rin yung bayad ng tubig. Ayan, yung internet, di naman po needs yan. Ngayon lang po naging kailangan yan. Lalo na kung kailangan nyo sa work. Kunyari, call center kayo at working from home kayo. Di ba, kailangan nyo ng internet. So, papasok yan sa needs. Pero pag ang gamit nyo sa internet is pang browse lang ng FB, pag TikTok, pang gano'n, hindi po needs yun. Once lang po yun. Okay? So, kayo na pong bahala mag-adjust. Kung gusto nyo i-adjust yung first na 50, kung gagawin nyo siya 40, kung kaya nyo yun, bahala kayo. Or kung kaya nyo naman, kung gusto nyo 60 or 70, mas mataas sa needs. Okay? And then, syempre, pag dinagdagan nyo yung sa needs nyo, babawasan nyo yung sa ano nyo, yung sa wants nyo, di ba? Kung konti na lang yung wants nyo, no? Pero yung savings nyo, yun, tata. Okay? Kung pambayad nyo ng utang yun pa rin. Okay? And then, next natin pag-uusapan is, ayun nga. So, sabi dito, needs versus wants when you're earning less. So, syempre, kung yung maliit lang yung kita nyo, hindi naman ganun kalaki yan, hindi naman ganun kalaki sa sahod nyo, yung kita nyo sa pagbibenta nyo na kung ano man. Siyempre, i-adjust nyo yung rule na to. Okay? Hindi siya kailangan matupad na 50-30-20. Pwede nyo siyang i-adjust, nasa sa inyo yun. Okay? Pero ang importante doon, nag-budget kayo. Kasi napakalaking bagay kapag nag-budget tayo. Okay? Yung tipong kahit na yung tipong alam mo lang kung saan napupunta yung pera mo, malaking bagay na yun, guys. Okay? Hindi man kayo makapag-save kasi talaga nakakabayad kayo. Pero nakakabayad kayo sa mga gastusin nyo. Like, bayad kuryente nga, bayad tubig, bayad po pa sa bahay kung nag-uupa lang kayo, hindi ko ganun, o binabayaran yung kain nyo, hindi ko ganun, diba? Malaking bagay na yun, at least alam nyo kung saan napupunta, responsibly. Kumbaga, responsible yung paghawak nyo ng pera, diba? Ngayon, mahirap dyan, hindi nyo alam kung saan napupunta yung ba. Kesa naman doon kayo sa part na hindi nyo alam kung saan napupunta yung pera nyo, diba? Kaya mas maganda na mag-budget tayo, diba? Yun, so, that's. And then next after that, yung 30, pag-usapan natin yung wants. Yung wants, sinet nila dito is 30. Pero hindi naman ganun ka-importante ang wants, guys. Diba? Reward system nyo. Maliit lang ang kailangan dun, wag nyo iko-todo. Or ang pwede nyo gawin dyan, mag-set kayo ng 30% para sa wants, pero titirin nyo. Yung natipid nyo, itabi nyo for savings, or itabi nyo for emergency purposes. Or pwede rin naman, i-add nyo doon sa kung tingin nyo hindi kasya yung sa needs budget nyo, ipasok nyo doon, di ba? Gawin nyo nga 70 yun, yung needs budget nyo. Tapos yung wants nyo, gawin nyo ng 10%, dito gano'n. Di ba? Yun. Pero yung save, as much as possible, make it happen. Save. Sabi dito, saving 20% a dream or a discipline. Ayun. So, discipline natin kasi pera kung nakakapag-save ka, di ba? O kung nakakabayad ka sa upa ng bahay nyo or
Di ba tawag doon? Amortization ng bahay nyo. Di ba meron ganun yung sa pag-ibig? Kumukuha sila ng bahay tapos bayaran sa pag-ibig. Tapos yun ang inuhulugan. Malaking bagay na yun. Makakabayad ka lang doon. Malaking bagay na. Mahirap kasi pag hindi ka nakakabayad, pwede kang palayasin sa bahay. Diba? Ayun. Ayun. So, ayun po yung meaning ng 50, 30, 20. Yung 50 nasa needs, yung 30 nasa wants, tapos yung 20 nandun sa savings or debt or utang, pagbayad ng utang. Okay? So, nasa sa inyo, pwedeng i-adjust yun. It doesn't really mean na 50 yung susundan nyo, di ba? Pwede naman 60 siya, pwede 70. Pero, buwas, ang importante dito na meron tayong budgeting rule or budgeting strategy na sinusundan. Okay? Yun lang po yun. And then, modifying the rule or for reality. Modifying the rule for reality. Yun nga, sabi ko sa inyo, pwede siyang gawing 60, 30, 10 or 70, 20, 10. Nasa sa inyo. Depende yun dun sa paggastos nyo. Lalo-lalo na dun sa needs. Okay? Kasi as much as possible, ayaw naman natin tipirin yung pangangailangan natin, di ba? Pero kung kaya tipirin, why not? Di ba? Ayun. So, real tips for low-income budgeting. Instead of sticking strictly to the percentage, will of... Wait ha. Sandali lang guys ha. Ayun. So, real tips for low-income budgeting. Sabi dito sa una, track your expenses. So, kailangan nating alamin kung ano yung expenses natin para dun sa needs part natin, para ma-budget natin kung magkano talaga ang kailangan natin itabi para sa needs. Kung sa 50%, tataasan ba natin? Kung kulang pa ba yung 50%, gawin natin 60-70. Kung baka naman mga sumobra pa yung 50%, di ba? Hindi kaltasan nyo ulit. Diba? Yun. Then, cut recurring cost like unused subscription or takeout. Ito yung sinasabi ko. Yung internet, magiging needs lang yan kapag ginagamit sa work. Kasi kung nag-work ka, lalo na kung call center ka, work from home, kailangan mo ng internet. So, pasok yan sa needs. Pero, kapag ang internet nyo ay ginagamit nyo lang yan sa ano ba? Sa browse lang ng Facebook, TikTok, pang-aliw-aliw lang, hindi po needs yan, wants lang yan. Doon natin pasok sa wants yan. Okay? Ano pa? Ano pa pwede natin i-budget? Yung Netflix, subscription nyo, 150 yata yun, 300, not sure. Nasa na yata, hindi ko lang kung magkano na ngayon. So, hindi naman kailangan yan, di ba? Yun lang, magiging boring ang ano nyo kapag wala kayo entertainment. Mag-TV na lang kayo kasi free TV naman. Meron naman free TV. Panoorin nyo lang si Vice sa It's Showtime. Okay? Or panood na lang kayo mga Kapuso series or ano man. Okay? Kasi yung ABS ngayon is nasa online na rin. So, nasa ano sila, nasa gastos sila part. Unlike sa free TV, like sa Kapuso yan, free lang yan. Diba? Kasi may TV kayo. Diba? Yun. So, ano pa? Buy in bulk and look for local discount. Ayun, dun tayo sa may mga discount. So, pag minsan kasi, promotional lang yung discount para lang bumili kayo. Pero hindi naman ito yung discount. Ewan ko lang. Pero yun, pero pag marami kayong binili, bultuan ng binili, makakamura kayo. Diba? So, ganun ang gawin nyo. Yun ang sinasabi nyo, buy in bulk. Okay? And then, increase income through side hustles or online gigs. Ayun, so instead of nag-entertain lang kayo ng gano'n, gaganap na lang kayo ng side hustle, no? Magbenta kayo ng ganito, magbenta kayo ng ganyan. Diba? Kikita pa kayo, diba? Dadami pa yung sasama nyo sa budget nyo. Diba? Hindi kong ano, ayun. And then, ayun, use apps or notebook logs to stay aware of cash flow. Para malaman nyo kung saan pumupunta, lumalabas. Pag naglabas kayo ng pera, yari, ito ang pera nyo. Siyempre, ginastos nyo. Kumuha kayo, ginastos nyo doon. Lagay nyo yung presyo. Lagay nyo yung kinuha nyo, saan nyo dinala, cash out yun, di ba? Ayun, yung pumapasok na pera, isusulat nyo rin para alam nyo kung magkano yung pumapasok na pera sa inyo. Di ba? Tapos, bandang uli, alilan nyo na sa save nyo. Hindi kung gano'n. So, magandang naka-detail yan, magandang naka-organize yan para alam nyo kung saan napupuntahan or kung saan nyo dinadala yung pera. Di ba may video ako na isa, yung una kanina, financial literature din, kung saan napupunta yung sahod na yun. Yun yung sinasabi ko dito, okay? And then, final thoughts. It's a guide, not a rule. So, yung 50, 30, 20 rule, hindi po talaga rule yun. Pangalan lang yung rule. Okay? Nasa sa inyo, guide lang siya.
Okay? Pwede nyo siyang i-adjust, depende sa inyong pangangailangan. Okay? So, hindi ibig sabihin na nakalagay rule, rule kailangan dyan sundan. Hindi naman. Ano lang, ang pinakamensahe lang dito is kailangan natin mag-budget. 50, 30, 20 is just a strategy. Okay? Like I've said, you can adjust it. Depende sa inyo kung ano yung pangangailangan nyo. If you have a low income, your budget must fit your life, not the other way around. Yung, syempre, kung maliit ang income nyo, kung maliit ang kinikita nyo, wala nga namang gumastos kayo ng napakalaki, lagpas dun sa kinikita nyo. Hindi, di ba? Pero silang sinasabi na live within your means. Kung magkano lang yung pera nyo, yun lang ang panggagastos nyo, syempre. Di ba? And then adjust the method so it works for you. The most important thing is to have a plan, however small, and stick to it consistently. Yun. So, pinaka-importante dyan, meron kang plan, no? May budget ka, yung plan mo, budgeting plan. At, gano'n mang kaliit yan, diba? Pinabudget pa rin yan, dapat. And then, maging consistent ka. Hindi ibig sabihin, tumaas ang sahod mo, tataasan mo na rin yung way ng paggastos mo. Hindi, huwag gano'n. Okay? Sanayin nyo yung sarili nyo na kaya nyo mabuhay ng ganito lang kaliit ang ginagastos nyo. Pag tumaas ang sahod nyo, lumaki yung kita nyo, ganun pa rin. Din po talaga yung mga taong yung mayaman. Okay? Yung kayang kontrolin yung sarili, paggastos, kahit yung maraming na sila ng pera. Okay? Kasi yung sobrang yun yung sinasabi nilang kayamanan nila, pera. Okay? Pero yun nga, hindi ko naman sinasabi na pag marami na kayong pera, hindi nyo gagastusin. Siyempre gagamitin nyo pa rin naman yan. Yun nga lang, unahin natin yung pagtipid. Dapat nandito tayo sa nasa bumaba pa tayo, magtipid na muna tayo. Diba? Pag dumami na, pwede natin i-budget yun sa emergency kung nagkaroon tayo ng emergency, which is, we're hoping not, diba? O kaya naman, malay nyo, makapag-travel kayo, malaki na yung na-save nyo, travel, pag night na yun, diba? Kung family nyo i-travel, diba? Yun. So, doon po nagtatapos ang vlog natin ngayon, Financial Literacy number 2, ang 50-30-20 rule nga na pag-usapan natin. Gagawa pa po ako ng maraming videos about financial literacy. Hopefully, panoorin nyo. Tinatamad po akong gumawa ng white emotes ngayon. I'm really not sure bakit. Okay? So, siguro nasa topics na lumabas kanina. I'm not sure. Pero yeah, tinatamad na ako mag-white emotes. Baka mag-literacy na lang tayo. Financial literacy na lang. Yep, thank you so much guys for watching. Bye-bye!